Ina ng milyonaryo, hinukay ang sariling libingan dahil sa malupit na pagbabanta ng asawa ng kanyang anak. Ang mga lihim ng pamilya na matagal nang nakalibing ay nabunyag ng matuklasan ng matanda ang isang katotohanang kayang wasakin ang lahat. Ngunit bago pa man siya tuluyang matabunan ng lupa, isang di inaasahang pangyayari ang naganap at ang sanay isang tahimik na trahedya ay naging simula ng isang pamana ng katapangan, pag-ibig at pagtubos. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung taga saan ka nanonood. Magpatuloy tayo. Ipinapangako ko na ito ang magiging pinakamagandang kwento na maririnig mo sa iyong buhay. Dahan-dahang bumabagsak ang takipsilim sa isang bukirin sa labas ng Calamba, sa lalawigan ng Laguna, dala ang mabigat na katahimikan na sa bukid lamang matatagpuan. Dahan-dahang umiindayog ang mga puno sa hangin at ang kulay kahel na kalangitan ay tila ipininta ng kamay na para bang nais ng kalikasan na magbigay ng huling palabas bago ang ganap na kadiliman. Ngunit kahit ang lahat ng ganda ng sandaling iyon ay hindi kayang itago ang malagim na mangyayari sa liblib na lupain na iyon, malayo sa mga mausisang mata ng lungsod. Lumuhod si Aling Sebastiana sa mamasa-masang lupa. Ramdam ang bigat ng kanyang 68 taon sa bawat galaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang pala na iniabot sa kanya ilang minuto lamang ang nakalipas. Dumidikit ang putik sa kanyang mga daliri, sa kanyang simpleng damit, sa kanyang mukha na may bakas ng panahon at ng mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Sinusubukan niyang unawain kung paano siya napunta roon, kung paano gumuho ang lahat ng ganoon kabilis. Mahina ang kanyang boses, halos isang desperadong bulong. "Pakiusap, Natalia, huwag mong gawin ito sa akin. Ako ang ina ng asawa mo. Wala akong ginawang masama sa'yo." Si Natalia ay nasa ilang metro lamang ang layo, pinagmamasdan ang kanyang biyenan na may malamig na mga mata at isang ekspresyon na may halong galit, takot at determinasyon. Mahigpit niyang hawak ang isa pang pala, namumuti ang kanyang mga daliri sa paligid ng kahoy na hawakan. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa isang minadaling pusod at ang kanyang mamahaling damit na dati walang bahid ay marumi na ngayon sa lupa. Hirap siyang huminga na parabang mayroon siyang panloob na labanan. "Tumahimik ka, Sebastiana, isara mo yung bibig mo." Ang boses ni Natalia ay lumabas na mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan, umalingaw-ngaw sa bakanteng lupain. "Wala kang naiintindihan, wala, sisirain mo ang lahat. Lahat ng pinaghirapan ko." Sinubukang tumayo ni Aling Sebastiana, ngunit bumigay ang kanyang mga binti. Muli siyang napaluhod, ang pisikal na sakit ay humahalo sa takot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito maaaring maging totoo. Hindi ito maaaring ang parehong babae na ilang taon na ang nakalipas ay pumasok sa kanilang pamilya na may mahiyain ng ngiti at mga pangako ng walang hanggang pag-ibig sa kanyang anak. "Natalia, isipin mo si Pedrito, isipin mo ang anak mo, kailangan kanya, kailangan niya ang lola niya." Nang marinig ang pangalan ng bata, nagatubili si Natalia sandali, kumislap ang kanyang mga mata na may bahid ng pagsisisi, ngunit agad na bumalik ang katigasan sa kanyang mukha. Humakbang siya palapit sa kanyang biyenan, ang pala ay nananatiling mahigpit sa kanyang mga kamay. "Kaya ko nga ito ginagawa para sa kanya, para protektahan ang anak ko, para protektahan ang pamilya ko. Ngunit ang malupit na eksenang iyon, ang sandali ng desperasyon at kabaliwan ay kasukdulan lamang ng isang kwentong nagsimula matagal na sa loob ng mararangyang pader ng mansyon kung saan ang katahimikan ay laging mas maraming sinasabi kaysa sa anumang salita. 6 na buwan bago iyon, ibang-iba ang buhay ni Aling Sebastiana. Nakatira siya sa bahay ng kanyang anak na si Eduardo, isang matagumpay na negosyante na nagtayo ng isang imperyo sa larangan ng teknolohiya. Ang mansyon ay nasa isang pribadong subdivision sa Calamba na may malalawak na hardin, pinainit na swimming pool at isang magandang tanawin ng mga bundok sa paligid. Ito ang uri ng lugar na hindi niya kailanman inakala na makikilala sa kanyang buhay, lalo na ang manirahan. Si Sebastiana ay palaging isang simpleng babae, ipinanganak at lumaki sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Sorsogon. Nagtrabaho siya buong buhay bilang isang mananahi. Pinalaki si Eduardo ng mag-isa matapos siyang iwan ng kanyang asawa noong 3 taong gulang pa lamang ang bata. Mahirap ang mga taon na yon, puno ng sakripisyo at pagtitipid, ngunit hindi niya kailanman
kailanman hinayaan na maghirap ang kanyang anak. Inipon niya ang bawat sentimo, gumigising bago sumikat ang araw para tumanggap ng mas maraming tahiin at natutulog ng hating gabi para tapusin ang mga bestida, damit pambinyag at uniforme sa paaralan. Lumaki si Eduardo na nakikita ang kanyang ina na nagsasakripisyo para sa kanya at iyon ang humubog sa lalaking kanyang kinalakihan. Determinado, matalino at ambisyoso, nag-aral siya bilang isang full scholar, nagtapos ng computer engineering at sa edad na 30 mayroon na siyang sariling kumpanya ng software development. Sa edad na 35, isa na siyang milyonaryo. At ang unang bagay na ginawa niya nang magsimulang dumating ang pera ay sunduin ang kanyang ina sa simpleng bahay nito sa Sorsogon at dalhin siya upang manirahan kasama niya. Na ipinalaki niyo akong mag-isa, ngayon ako naman ang mag-aalaga sa inyo, sabi niya nung araw na yon, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nag-atubili si Sebastiana noong una, ayaw niyang maging pabigat, ayaw niyang makagulo sa buhay ng kanyang anak na kamakailan lamang ay ikinasal kay Natalia, isang maganda at eleganteng babae na nakilala niya sa isang business event. Ngunit sa sobrang pamimilit ni Eduardo, pumayag na rin siya at sa gayon sa edad na 67, lumipat si Aling Sebastiana sa malaking mansyon na iyon kung saan ang lahat ay tila napakalaki, napakatahimik. Sa mga unang buwan, sinubukan niyang mag-adjust. Maaga siyang gumigising tulad ng dati, ngunit wala siyang mga damit na tatahiin. Sinubukan niyang tumulong sa kusina, ngunit may mga katulong ang pamilya para sa lahat. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Nawawala sa mundo ng karangyaan na hindi kanya. Ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya ay ang presensya ng kanyang apo si Pedrito na noon ay 5 taong gulang pa lamang. Si Pedrito ay isang espesyal na bata, tahimik, mapagmasid at sobrang sensitibo para sa kanyang edad. Hindi siya gaanong nagsasalita, mas gusto niyang mag-drawing at manahimik, ngunit sinasabi ng kanyang mga kayumangging mata ang lahat. Naging malapit siya sa kanyang lola mula sa unang araw at natagpuan ni Sebastiana sa batang iyon ang layunin na nawawala sa kanya. Ginugugol niya ang maraming oras sa pakikipaglaro sa kanya, pagkukwento at pagtuturo ng mga simpleng bagay na natutunan niya sa probinsya. Ngumingiti si Pedrito sa kanya sa paraang hindi niya ginagawa sa iba. Ngunit may napapansin si Sebastiana na kakaiba. Tinatrato ni Natalia ang anak na may lamig na hindi niya maintindihan. Ang babae ay magalang, laging maayos manamit at magalang magsalita, ngunit may distansya sa pagitan niya at ng bata na bumabagabag sa lola. Bihirang yakapin ni Natalia si Pedrito, bihirang umupo kasama niya para maglaro o makinig sa kanyang mga kwento. Tila lagi siyang abala, laging may mahahalagang appointment, laging nasa telepono na nag-aayos ng mga bagay na hindi maintindihan ni Sebastiana. Ganyan lang talaga siya, Nay. Palaging katwiran ni Eduardo tuwing babanggitin ito ng kanyang ina ng may pag-iingat. Si Natalia ay isang modernong babae, independent. Mahal niya si Pedrito sa sarili niyang paraan. Hindi na nagpumilit si Sebastiana, ngunit patuloy na lumalaki sa kanyang dibdib ang pakiramdam na may mali. Nakikita niya ang kanyang apo na naghahanap ng atensyon mula sa ina at binabaliwala. Nakikita niya ang bata na nagpapakita ng mga drawing na ginawa niya at tinatapik lang ni Natalia ang kanyang ulo bago bumalik sa cellphone. Masakit yun para sa lola, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya yun bahay. Hindi niya pamilya para makialam. Isa lamang siyang bisita sa mundong hindi kanya. Lumipas ang mga linggo at nagsimulang mapansin ni Sebastiana ang iba pang mga detalye. Naiinis si Natalia tuwing masyadong matagal ang kanyang biyenan kasama si Pedrito. Gumagawa siya ng mga pahiwatig, halos hindi mahahalata, ngunit nakakasakit. Masyado niyong nilalayaw ang bata, Aling Sebastiana. Kailangang matuto ni Pedrito na maging independent. Lagi kayong nakadikit sa kanya. Eduardo, sabihin mo sa nanay mo na huwag bigyan ng masyadong maraming matamis si Pedrito. Masasanay siya. Sinubukan ni Sebastiana na magtimpi, lunukin ang sama ng loob, ngunit mahirap. Wala siyang ginagawang masama. Minamahal lamang niya ang kanyang apo sa tanging paraan na alam niya sa pamamagitan ng presensya, pagmamahal at atensyon. Ngunit napapansin niya na lalo siyang kinaiinisan ni Natalia. Isang hapon noong Marso, nasa kusina si Sebastiana at naghahanda ng carrot cake, ang paboritong recipe ni Pedrito. Ang bata ay nakaupo sa counter sa tabi niya. Puno ng butter ang mukha at mahinang tumatawa habang nagkukwento tungkol sa isang cartoon na napanood niya kaninang umaga. Isa iyon sa mga simpleng sandali na nagpupuno ng kaligayahan sa puso ng lola.
Biglang pumasok si Natalia sa kusina, nakadikit ang cellphone sa kanyang tainga. Mabilis siyang kumaway sa dalawa at lumabas sa likod bahay patungo sa hardin. Hindi ito gaanong pinansin ni Sebastiana noong una. Nagpatuloy siya sa paghahalo ng batter habang nakikinig kay Pedrito. Ngunit pagkatapos, nagkataon, narinig niya ang boses ni Natalia mula sa hardin. Malakas at nerbiyoso ang pagsasalita ng babae at kahit malayo, dinala ng hangin ang ilang salita sa kusina. Alam ko, pero hindi niya maaaring malaman kailanman. Kapag nalaman ni Eduardo ang totoo, mawawala sa akin ang lahat. Huminto si Sebastiana sa paghahalo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Pedrito na walang kamalay-malay at mahinang humuhuni. Dahan-dahang lumapit ang lola sa bintana, sinusubukang makinig ng mas maigi nang hindi nakikita. Hindi niya anak, alam mo yan, hindi ko kailanman sinabi kaninuman at hindi ko sasabihin ngayon. Patuloy ni Natalia, nanginginig ang boses. Hindi kailanman maaaring malaman ni Eduardo na si Pedrito ay hindi niya tunay na anak. Kailanman nagsinungaling ako mula sa simula, nagpanggap na buntis, inayos ang lahat. Walang sino man ang naghihinala. Naramdaman ni Sebastiana na nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa counter upang hindi matumba. Ang mga salita ni Natalia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang kampana ng simbahan na nagbabadya ng isang trahedya. Si Pedrito ay hindi tunay na anak ni Eduardo. Ang kanyang manugang ay nagsinungaling sa loob ng maraming taon. Gumawa siya ng isang malaking kasinungalingan, niloko ang anak na labis niyang minamahal. Nagkaroon ako ng impormal na pag-aampon, oo, lahat ay inayos. Naniniwala si Eduardo na siya ang tunay na ama dahil nagsinungaling ako tungkol sa pagbubuntis. Gumamit ako ng peking tiyan, pineke ang mga resulta ng eksamen, nagbayad ng mga tao para tulungan ako. Hindi siya kailanman naghinala, patuloy ni Natalia mula sa kabilang bahagi ng hardin, hindi alam na may nakakarinig sa kanya. Naramdaman ni Sebastiana na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Pedrito, ang matamis at inosenteng bata na walang kasalanan. Siya ang kanyang apo sa puso at palaging magiging ganoon, ngunit napakalaki ng kasinungalingan. Karapatan ni Eduardo na malaman ang totoo. Ang kanyang anak ay niloko sa pinakamasamang paraan. Tinapos ni Natalia ang tawag at bumalik sa loob ng bahay ilang minuto pagkatapos. Nang dumaan siya sa kusina, natagpuan niya si Sebastiana na nakatayo, nakatingin sa kawalan at maputla ang mukha. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang segundo at agad na napansin ni Natalia na may nagbago. Nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang gulugod. Okay lang po ba kayo, Aling Sebastiana? Tanong niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Hindi sumagot si Sebastiana. Kinarga lamang niya si Pedrito, bumulong ng isang bagay tungkol sa pagbabasa ng kwento para sa kanya at tahimik na umalis sa kusina. Naiwan si Natalia na nakatayo, pinagmamasdan ang kanyang biyenan na papalayo at isang malalim na takot ang nagsimulang lumaki sa loob niya. Alam niya, narinig lahat ni Sebastiana. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Sebastiana. Gising siya sa kama, nakatingin sa kisame, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Sabihin kay Eduardo, harapin si Natalia, magpanggap na walang alam, bawat pagpipilian ay tila mali, bawat landas ay tila patungo sa isang trahedya. Inisip niya si Pedrito, ang inosenteng bata na mahal ang kanyang ama at minamahal din nito. Ano ang mangyayari kung malalaman ang katotohanan? Masisira ang loob ni Eduardo, guguho ang buong pamilya. Ngunit napakalaki ng kasinungalingan para baliwalain. Karapatan ni Eduardo na malaman. Karapat-dapat siya sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Sebastiana na nagsimulang mag-iba ang pagtingin sa kanya ni Natalia. Dumadaan ang kanyang manugang na may mapaghinalang tingin, nagtatanong ng mga pahiwatig upang malaman kung gaano karami ang alam ng kanyang biyenan. Ang tensyon sa loob ng marangyang bahay na yon ay lumalaki araw-araw, tulad ng isang pressure cooker na malapit ng sumabog. Si Eduardo, walang kamalay-malay sa lahat, ay nagpatuloy sa kanyang abalang gawain. Maaga siyang umaalis, gabi na umuuwi, at sa iilang sandali na nasa bahay siya, sinusubukan niyang hatiin ang kanyang oras sa pagitan ng kanyang asawa, anak,
at ina. Napapansin niyang may kakaiba na mabigat ang pakiramdam, ngunit iniuugnay niya ang lahat sa stress, sa trabaho at sa mga maliit na pagkakaiba na normal sa isang pamilyang nakatira sa iisang bubong. Isang linggo matapos ang malagim na hapon na iyon, inanunsyo ni Natalia sa hapunan na nagplano siya ng isang biyahe sa bukid ng pamilya. Ito ay isang pag-aari sa probinsya na pag-aari ng mga magulang ni Eduardo na matatagpuan mga 2 oras mula sa Calamba sa isang liblib at tahimik na lugar. Ang lugar ay minana ni Eduardo, ilang taon na ang nakalipas, ngunit bihirang-bihira silang pumunta doon. Sa tingin ko, makakabuti sa atin na magpahinga, sabi ni Natalia na may pilit ng ngiti. Dalhin si Pedrito para makasalamuha ang kalikasan, lumanghap ng sariwang hangin. At kayo rin po, Aling Sebastiana. Makakabuti ito sa ating lahat. Nakaramdam si Sebastiana ng kilabot sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Natalia at may nakita sa mga mata ng kanyang manugang na ikinatakot niya. May determinasyon doon, isang lamig na hindi pa niya nakikita dati. Gusto niyang tumanggi, gumawa ng anumang dahilan, ngunit si Eduardo ay tuwang-tuwa na sa ideya, nagsasalita tungkol sa kung gaano nakatagal mula nang huli siyang pumunta sa bukid at kung gaano kasaya ang magkaroon ng isang weekend kasama ang pamilya. Magiging masaya to, Nay, magugustuhan niyo, maganda ang lugar, napakatahimik, sabay-sabay tayong lahat, sabi ni Eduardo, hawak ang kamay ng kanyang ina ng may pagmamahal. Walang nagawa si Sebastiana kundi pumayag. Ngunit ng gabing iyon, habang inaayos ang kanyang maliit na maleta, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. May mali, may napakalaking mali. 2 araw bago ang biyahe, tumawag si Natalia sa katiwala ng bukid, isang lalaking nagngangalang Mang Joaquin na nag-aalaga sa ari-arian sa loob ng maraming taon. Dumaan si Sebastiana sa pasilyo nang marinig niya ang bahagi ng usapan. Mang Joaquin, kailangan ko pong magpahanda ng isang bagay sa inyo diyan sa bukid. Medyo kailangan na po, sabi ni Natalia, mahina at nagmamadali ang boses. Kailangan niyo pong maghukay ng isang butas doon sa likod, malapit sa lawa, isang malalim na hukay, alam niyo po, para sa isang proyekto sa landscaping. Isang bagong hardin na gusto kong gawin. Huminto si Sebastiana sa paglalakad. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang hukay? Para saan? Sumandal siya sa pader, sinusubukang makinig pa. Hindi niyo po kailangang mag-alala sa eksaktong sukat. Kailangan lang na malalim at malapad. Ipaliwanag ko ng mas maigi pagdating ko diyan. At Mang Joaquin, huwag niyo po itong sasabihin kaninuman, ha? Sorpresa ko po ito para kay Eduardo. Nang ibaba ni Natalia ang telepono, si Sebastiana ay nasa kanyang silid na, nakakandado at bumibilis ang tibok ng puso. Isang hukay. Nagpapahukay si Natalia ng isang hukay bago ang biyahe, hindi tanga ang matandang babae, sapat na ang kanyang nabuhay para malaman kung may masamang binabalak. Nang gabing iyon, nakatanggap si Sebastiana ng isang text message. Mula ito sa isang hindi kilalang numero, walang pagkakakilanlan. Maikli ang mensahe, ngunit nakakatakot. Mag-ingat ka, alam niyang alam mo na, huwag kang pumunta sa bukid. Binasa at binasa ni Sebastiana ang mensaheng iyon ng paulit-ulit. Sino ang nagpadala? Paano nalaman ng taong iyon ang lahat? Inisip niyang ipakita kay Eduardo, sabihin ang lahat agad, ngunit pinigilan siya ng takot. Paano kung nagkakamali siya? Paano kung nababaliw na siya? Paano kung ang pagsasabi ng katotohanan ay maglalagay kay Pedrito sa panganib? Siyang pumunta sa bukid. Hindi niya maaaring iwanan ang kanyang apo, hindi niya maaaring iwanan siyang mag-isa kasama si Natalia, lalo na ngayong alam na niya ang lahat. Kailangan niyang naroon, kailangan niyang protektahan siya sa anumang paraan. Noong umaga ng biyahe, masayang nagmamaneho si Eduardo, nagkukwento tungkol sa mga alaala ng kanyang kabataan sa bukid. Si Natalia ay nasa tabi niya sa upuan ng pasahero, tahimik, nakatingin sa bintana. Si Sebastiana at Pedrito ay nasa likod. Natutulog ang bata na nakasandal sa balikat ng kanyang lola at hinahaplos niya ang buhok nito ng may pagmamahal, sinusubukang itatak sa kanyang alaala ang sandaling iyon. Nang makarating sila sa bukid, mataas na ang sikat ng araw. Maganda talaga ang ari-arian na may isang luma ngunit maayos na bahay, napapaligiran ng mga puno ng prutas at isang lawa sa likod. Sinalubong sila ni Mang Joaquin ng may kabaitan, tumutulong sa pagbaba ng mga maleta. Kakaiba ang kabaitan ni Natalia noong araw na iyon. Naghanda siya ng kape para sa lahat, nagalok ng biskwit at iminungkahi na maglaro si Pedrito sa bakuran habang nagpapahinga ang mga matatanda.
Tinanggap ni Sebastiana ang kape, ngunit nang dalhin niya ang tasa sa kanyang mga labi, nakaramdam siya ng mapait at kakaibang lasa. Nagpanggap siyang uminom, ngunit dahan-dahan niyang ibinuhos ang likido sa isang paso ng halaman nang walang nakatingin. Sa hapon, lumapit si Natalia sa kanyang biyenan na may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Aling Sebastiana, halika po. Gusto kong ipakita sa inyo ang lawa. Maganda po doon sa ganitong oras. Tumingin si Sebastiana kay Eduardo na naglalaro kasama si Pedrito sa damuhan. Gusto niyang sumigaw, humingi ng tulong, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Sinundan lamang niya ang kanyang manugang ng tahimik, mabibigat ang kanyang mga hakbang, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Naglakad sila ng mga 10 minuto hanggang sa makarating sila sa isang liblib na lugar malayo sa pangunahing bahay at doon nakita ni Sebastiana ang hukay. Malaki malalim bagong hukay at doon sa sandaling iyon gumuho ang lahat. Humarap si Natalia sa kanya, ang mukha ay nagbago dahil sa galit at desperasyon. Narinig mo, hindi ba? Narinig mo ang usapan ko noong araw na yon. Nakita ko sa mga mata mo. Alam mo ang lahat. Umatras si Sebastiana, ngunit nanginginig ang kanyang mga binti kaya halos matumba siya. Natalia, pakiusap. Pwede tayong mag-usap. Pwede nating ayusin ito sa ibang paraan. Wala nang ibang paraan, sigaw ni Natalia, nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Sasabihin mo kay Eduardo, sisirain mo ang lahat, aalisin mo sa akin ang anak ko, ang bahay ko, ang buhay ko. Hindi ko pwedeng hayaan yan. Hindi ko hahayaan. At doon nagsimula ang lahat. Ang pagtulak, ang pagbagsak, ang pagtatapon ng lupa, ang mga pinipigilang sigaw, ang ganap na desperasyon ng isang babae na sa edad na 68 ay hindi kailanman inakala na magtatapos ang kanyang buhay sa ganoong paraan. Sa mga kamay ng sarili niyang manugang, inilibing ng buhay sa isang hukay na sadyang ginawa para sa kanya. Labanan si Sebastiana sa lahat ng natitirang lakas niya. Sinubukan niyang tumayo, kumapit sa gilid ng hukay, nagmakaawa, umiyak, sumigaw ng tulong, ngunit patuloy na nagtatapon ng lupa si Natalia, bumubulong ng mga salitang walang kabuluhan tungkol sa takot, sa mga lihim, sa lahat ng mawawala sa kanya. Ang mahinang tunog ng lupang bumabagsak sa kanyang katawan ay ang tunog ng katapusan, o yun sana ang dapat mangyari, hanggang sa malayo, napakalayo, isang kakaibang ingay ang pumutol sa hangin. Ang tunog ng isang sasakyan na paparating ng mabilis. Ang tunog ng makina ng sasakyan na pumutol sa tahimik na hapon ay nagpatigil kay Natalia. Nakataas ang kanyang pala sa ere, handa nang magtapon ng isa pang patong ng lupa sa katawan ni Sebastiana na bahagyang nakalibing. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at sa isang sandali ay nanigas siya tulad ng isang estatwa ng asin. Binalot ng sindak ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Si Sebastiana na may malay pa sa kabila ng lupang tumatakip na sa bahagi ng kanyang katawan ay narinig din ang ingay. Iyon na lamang ang nagpapanatili sa kanyang gising, ang tanging kislap ng pag-asa sa gitna ng ganap na bangungot na kanyang nararanasan. Sinubukan niyang sumigaw muli, ngunit ang lupa sa kanyang bibig at ang pagod ay nagpapahirap sa anumang tunog. Nasa bingit na ang kanyang lakas. Binitawan ni Natalia ang pala at tumakbo. Lumulubog ang kanyang mga paa sa mamasa-masang lupa habang sinusubukan niyang bumalik sa bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na parang sasabog sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan niyang maglinis, kailangan niyang gumawa ng dahilan, kailangan niyang magmukhang normal. Ngunit paano ipapaliwanag ang lupa sa kanyang damit, ang desperasyon sa kanyang mga mata, ang pagkakasala na nakatatak sa bawat guhit ng kanyang mukha? Biglang pumreno ang sasakyan sa harap ng bahay sa bukid, nag-angat ng alikabok. Tumalon si Eduardo mula sa sasakyan bago pa man ito tuluyang huminto. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha dahil sa takot, ang kanyang mga mata ay pula dahil sa pag-iyak sa buong biyahe. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang cellphone kung saan may isang video na nakapost sa screen. Isang video na magbabago ng lahat. Ilang minuto bago iyon, habang nasa isang mahalagang pulong pa sa kanyang opisina sa Calamba, nakatanggap si Eduardo ng isang abiso sa kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numero na agad niyang nakilala. Ang numero ni Pedrito, ngunit hindi kailanman nagpapadala ng mensahe ang bata ng mag-isa. Masyado pa siyang maliit para gumamit ng cellphone ng walang gabay. Nagtataka at bahagyang nag-aalala, binuksan ni Eduardo ang mensahe. Isang video, maikli, nanginginig at malinaw na kinunan ng maliliit at walang karanasan na mga kamay.
Ipinakita ng imahe ang bakuran ng bukid, pagkatapos ay mabilis na gumalaw, nagpapakita ng mga bahagi ng kalangitan ng damo, hanggang sa wakas ay tumutok sa isang bagay sa malayo. Dalawang tao, ang isa ay agad niyang nakilala kahit sa malayo, si Natalia. Ang isa pa ay nasa sahig at mayroong isang bagay na lubhang mali sa eksenang iyon. Ang audio ay halos hindi marinig, ngunit narinig ni Eduardo ang pabulong na boses ni Pedrito nanginginig sa takot. "Daddy, delikado." Si Lola, delikado. Doon nagtapos ang video. Ilang segundo lamang, ngunit sapat na yon upang gumuho ang mundo ni Eduardo. Hindi siya nagdalawang isip, kinansela niya ang pulong, kinuha ang mga susi ng kotse at humarurot palabas ng opisina, tumatawag ng 12-12 beses sa cellphone ni Natalia na hindi sumasagot. Tumawag siya sa landline ng bukid ngunit walang sumagot. Si Mang Joaquin ay hindi rin sumasagot. Sa bawat minutong lumilipas, lumalaki ang kanyang desperasyon. Sa buong biyahe papunta sa bukid, naramdaman ni Eduardo na nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Hindi niya mapigilang isipin kung ano ang maaaring nangyayari. Ang kanyang ina ay nasa panganib. Si Natalia ay kasangkot. Si Pedrito ay takot na takot para magvideo ng patago at magpadala ng hiling ng tulong. Walang katuturan ang lahat, ngunit sa parehong oras, lahat ay may katuturan na. Ang lahat ng maliliit na kakaibang bagay sa mga nakaraang buwan ay nagsimulang magkabit-kabit na parang mga piraso ng isang nakakatakot na puzzle. Ngayon, nakatayo sa harap ng bahay sa bukid, tumingin si Eduardo sa paligid na naghahanap ng anumang senyales ng buhay. Sinigaw niya ang pangalan ng kanyang ina, sinigaw ang pangalan ng kanyang asawa, sinigaw ang pangalan ng kanyang anak. Ang katahimikan na natanggap niya bilang tugon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sagot. At doon niya siya nakita. Si Natalia na lumabas mula sa likod ng bahay, naglalakad ng pasuray-suray, ang mga damit ay marumi sa putik, ang mukha ay maputla na parang papel. Huminto siya nang makita siya at sa isang segundo ay nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Eduardo doon ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa mga mata ng babaeng kasama niya sa loob ng 7 taon. Pagkakasala, takot, ganap na desperasyon. "Eduardo, kaya kong ipaliwanag," mahina at basag ang boses ni Natalia. "Nasaan ang nanay ko?" Mabilis na lumakad si Eduardo palapit sa kanya, hinawakan siya sa mga balikat. "Nasaan siya, Natalia? Anong ginawa mo?" Nagsimulang umiyak si Natalia, malalakas na hikbi na yumanig sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang magsalita ngunit hindi lumabas ang mga salita. Binitawan siya ni Eduardo at nagsimulang tumakbo, sinusundan ang mga yapak sa mamasa-masang lupa na patungo sa likod ng ari-arian. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na halos hindi na siya makahinga. Tumakbo siya nang hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Tumalon sa mga bakod, umiwas sa mga puno, sinundan ang bakas ng lupa hanggang sa wakas ay nakarating siya sa lugar na iyon. At ang nakita niya doon ay nagpaluhod sa kanya, ang hukay, ang pala na nakahandusay sa tabi at sa gitna ng lahat, bahagyang natatakpan ng lupa ang kanyang ina, si Sebastiana. Ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya na nagtrabaho hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay para makapag-aral siya, na isinuko ang sariling buhay para magkaroon siya ng pagkakataon. Doon, inilibing na parang hayop, hirap na huminga. Hindi na maalala ni Eduardo kung paano siya nakababa sa hukay na yon. Ang alam lamang niya, ilang segundo pagkatapos ay naghuhukay na siya gamit ang sariling mga kamay, inaalis ang lupa sa katawan ng kanyang ina, sumisigaw ng tulong, umiiyak sa paraang hindi pa niya nagagawa dati. Dumudugo ang kanyang mga kamay, nababali ang kanyang mga kuko, ngunit hindi siya humihinto. Hindi siya maaaring huminto. "Nay, kapit lang, nandito na ako, kapit lang po, pakiusap." Dahan-dahang iminulat ni Sebastiana ang kanyang mga mata. Mahina siya, napakahina, ngunit nang makita ang mukha ng kanyang anak, ay nakaramdam siya ng napakalaking ginhawa na halos himatayin siya. Dumating ang kanyang anak para iligtas siya. Sinubukan niyang ngumiti, sinubukang magsalita, ngunit ang tanging nagawa niya ay mahinang pisilin ang kamay nito. Nagawa siyang alisin ni Eduardo mula doon. Kinarga niya ito, binaliwala ang sakit sa kanyang mga braso, binaliwala ang lahat maliban sa pangangailangang dalhin ang kanyang ina sa isang ligtas na lugar. Napakaganya, tila napakarupok sa sandaling iyon, binuhat niya ito pabalik sa bahay, umaagos ang luha sa kanyang mukha, nanginginig ang katawan sa adrenaline at pagkabigla. Si Natalia ay nasa kung saan niya ito iniwan, ngayon ay nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Nang makita si Eduardo na bumabalik kasama si Sebastiana sa kanyang mga braso, tumayo siya ng pasuray-suray.
Eduardo, kaya kong ipaliwanag ang lahat. Pakiusap, pakinggan mo ako. Lumayo ka! Ang boses ni Eduardo ay parang isang dagundong. Hindi pa siya kailanman nagsalita ng ganoon sa sinuman sa kanyang buhay. Huwag kang lalapit sa nanay ko. Pumasok siya sa bahay, maingat na inilagay si Sebastiana sa sopa at kinuha ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya halos hindi na niya madayal. Tumawag siya sa ambulansya, sa pulis, ibinigay ang address ng bukid, ipinaliwanag ang sitwasyon sa pinakamalinaw na paraan na kaya niya sa kabila ng desperasyon. Habang naghihintay ng tulong, lumuhod si Eduardo sa tabi ng kanyang ina. May malay si Sebastiana, ngunit malinaw na nasa state of shock. Hinawakan niya ang kamay nito, hinaplos ang maruming mukha nito, bumulong ng mga salita ng pag-alo na hindi niya alam kung pinaniniwalaan niya mismo. Okay na ang lahat ngayon, Nay. Okay na, ligtas na kayo. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Pedrito. Ang bata ay nagtatago sa loob ng bahay sa buong panahon, sobrang takot para lumabas. Nang makita ang kanyang lola sa ganoong kalagayan at ang kanyang ama na umiiyak, nagsimula rin siyang umiyak. Hinila siya ni Eduardo palapit, niyakap ang anak at ina ng sabay, sinusubukang protektahan ang dalawa gamit ang sariling katawan. Napakagiting mo, anak, napakagiting. Iniligtas mo si Lola, naiintindihan mo ba? Iniligtas mo siya. Isinubsob ni Pedrito ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama, humihikbi. Ang batang yon na 6 na taong gulang lamang ay nakasaksi ng mga bagay na hindi dapat masaksihan ng sino mang bata. Nakita niya ang lumalaking tensyon sa pagitan ng kanyang ina at lola, naramdaman na may mali at kahit sa sobrang takot, nakahanap ng lakas ng loob na kunin ang cellphone at mag-video para magpadala ng hiling ng tulong sa kanyang ama. Iniligtas niya ang buhay ni Sebastiana. Si Natalia ay nanatili sa labas, nakaupo sa sahig, yakap ang sariling mga tuhod. Hindi na siya umiiyak. Nasa state of shock siya, nakatingin sa kawalan, bumubulong ng mga bagay na hindi maintindihan. Isang bahagi niya ay hindi pa rin naniniwala sa kanyang ginawa. Ang isa pang bahagi ay alam na alam at takot na takot sa mga kahihinatnan. Nang sa wakas ay dumating ang ambulansya, kasunod ang sasakyan ng pulis, ang bukid ay naging isang magulong eksena. Tumakbo ang mga paramedic upang tulungan si Sebastiana, nagtatanong ng mabilis na mga tanong kay Eduardo tungkol sa nangyari. Pumasok ang mga pulis sa ari-arian, sinuri ang eksena at mabilis na naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Isang pulis, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may seryosong ekspresyon ang lumapit kay Natalia. Hindi siya nanlaban nang tulungan siya nitong tumayo nang sabihin sa kanya ang kanyang mga karapatan. Tumingin lamang siya ng isang huling beses kay Eduardo na nakatingin sa kanya na may halong galit, sakit at hindi paniniwala na hindi niya kailanman na malilimutan. Bakit Natalia? Bakit? Basag at pagod ang boses ni Eduardo. Paano mo nagawa ito sa nanay ko? Paano? Ibinuka ni Natalia ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya ipapaintindi sa sino man ang takot na naramdaman niya nang mapagtanto niyang malapit ng gumuho ang kanyang kastilyo ng mga kasinungalingan? Paano ipapaliwanag na umabot siya sa punto kung saan ang pag-alis sa kanyang biyenan ay tila ang tanging solusyon? Dinala siya sa sasakyan ng pulis. Habang inilalagay sa likod, tumingin siya sa bintana at nakita si Eduardo na yakap si Pedrito, pinagmamasdan ng mga paramedic na isinasakay si Sebastiana sa ambulansya. Ang imaheng iyon ay mananatiling nakatatak sa kanyang alaala magpakailanman. Ang imahe ng lahat ng nawala sa kanya, ang imahe ng pamilyang sinira niya gamit ang sariling mga kamay. Sa ambulansya, patungo sa ospital, si Sebastiana ay nagkakamalay at nawawala ng malay. Mabilis na kumilos ang mga paramedic, sinusuri ang kanyang vital signs, nililinis ang lupang nasa kanyang daanan ng hangin at nagbibigay ng oxygen. Si Eduardo ay nasa upuan sa tabi, hawak ang kamay ng kanyang ina, tumatangging bitawan ito kahit isang segundo. Huwag po kayong bibitaw, Nay, huwag po kayong bibitaw, malapit na tayo sa ospital, konting tiis na lang po. Sa panlalawigang ospital ng Calamba, agad na dinala si Sebastiana sa emergency room. Kinailangang manatili ni Eduardo sa waiting room at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isa sa kanyang mga iniisip. At ito ay nakakatakot. Sinusubukan niyang unawain kung ano ang nangyari.
Sinusubukang iproseso kung paano ang kanyang asawa, ang babaeng kasama niya sa kama gabi-gabi, ang ina ng kanyang anak, ay nagtangkang patayin ang sarili niyang ina. Walang katuturan, talagang wala. Si Pedrito ay nakaupo sa tabi niya, sobrang tahimik para sa isang bata. Hawak ng bata ang isang laruan na ibinigay ng isang mabait na nurse, ngunit hindi niya ito nilalaro. Nakatingin lamang siya sa pasilyo kung saan nawala ang kanyang lola, naghihintay tulad ng kanyang ama ng balita. 3 oras silang naghintay, 3 oras na parang 3 taon. Naglakad-lakad si Eduardo sa waiting room, uminom ng 5 basong tubig na hindi nakapawi sa kanyang uhaw, sumagot ng 2 dosenang tawag mula sa mga kaibigan at empleyado na nag-aalala sa kanyang bigla ang pagkawala. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kaninuman, paano ipapaliwanag ang hindi maipaliwanag. Sa wakas, isang doktor ang lumapit, isang binatang doktor na may pagod ngunit mabait na tingin. Ginoong Eduardo, ang inyong ina po ay stable na. Nagkaroon siya ng matinding panic attack, dehydration, ilang minor na sugat at nasa state of intense emotional shock. Ngunit sa pisikal, makaka-recover siya. Muntik na. Kung nahuli pa kayo ng ilang minuto, hindi na kailangang tapusin ng doktor ang pangungusap. Naintindihan ni Eduardo ng perpekto. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay at sa wakas ay hinayaan ang sarili na umiyak ng lubusan. Luha iyon ng ginhawa, ng sakit, ng galit, ng pasasalamat, isang ipo-ipo ng mga emosyon na hindi na niya makontrol. Pwede ko po ba siyang makita? Opo, pero nakasedate po siya, matutulog siya ng ilang oras. Mas makakabuti po iyon sa kanya sa ngayon. Pwede po kayong manatili sa kwarto kung gusto nyo. Kinuha ni Eduardo ang kamay ni Pedrito at sinundan ang doktor sa mga puting pasilyo ng ospital hanggang sa makarating sila sa isang pribadong silid. Naroon siya, si Sebastiana, ang kanyang ina, nakahiga sa kama ng ospital, konektado sa mga monitor. Ang muka ay marumi pa rin sa lupa sa kabila ng mabilis na paglilinis na ginawa, ngunit buhay. Humingit siya ng isang silya palapit sa kama, pinaupo si Pedrito sa kanyang kandungan at nanatili doon, pinagmamasdan ang dibdib nito na tumataas at bumababa sa isang tuloy-tuloy na ritmo. Iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya, ang tunog ng buhay na nagpapatuloy, ang tunog ng pangalawang pagkakataon. Habang natutulog si Sebastiana sa ilalim ng epekto ng sedatives sa ospital, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang himpilan ng pulisya, si Natalia ay iniinteroga. Hindi na siya umiiyak, manhid na siya sa emosyon, sumasagot sa mga tanong ng automatiko na parang nagsasalita siya tungkol sa buhay ng ibang tao. Bakit niyo po tinangkang gawin ito sa inyong biyenan? Ang hepe ng pulisya na namamahala sa kaso ay isang bihasang tao na marami nang nakita sa buhay, ngunit kahit siya ay nabigla sa kwentong ito. Nanahimik si Natalia ng matagal, pagkatapos dahan-dahan nagsimula siyang magsalita at nang magsimula siya, hindi na siya mapigilan. Ikinuwento niya ang lahat, bawat detalye ng kasinungalingan na binuo niya sa loob ng maraming taon. Kung paano siya nagpanggap na buntis para hindi siya iwan ni Eduardo. Kung paano siya gumawa ng isang impormal na pag-aampon sa pamamagitan ng mga kaduda-dudang tagapamagitan, nagbabayad ng malaking halaga para makakuha ng isang sanggol ng walang tanong. Kung paano niya pineke ang mga resulta ng eksamen, gumamit ng peking tiyan, niloko ang kanyang asawa mula sa unang araw. Desperado ako, sabi niya, walang emosyon ng boses, iiwanan ako ni Eduardo. Naghihinala siya, iniisip na kasama niya lang ako dahil sa pera. At totoo yun, nung una. Pero nasanay ako sa buhay na yon, sa karangyaan, sa seguridad. Hindi ko kayang mawala ang lahat, kaya inimbento ko ang pagbubuntis. Gumamit ako ng silikone, maluluwag na damit, nagsinungaling tungkol sa mga check-up. At nang dumating ang oras, sinabi kong nagkaroon ako ng komplikasyon at napaaga ang panganganak. Dinala ko si Pedrito sa bahay at kinumbinsi si Eduardo na siya ang aming tunay na anak. Isinulat ng hepe ang lahat, bakas ang hindi paniniwala sa kanyang mukha. At bakit niyo tinangkang patayin ang inyong biyenan? Alam ba niya ang katotohanan? Narinig niya ang isang usapan ko sa telepono. Kausap ko ang taong tumulong sa akin sa pag-aampon, inaayos ang ilang huling detalye para masigurong walang makakaalam. At si Aling Sebastiana ay masyadong malapit. Narinig niya ang lahat. Huminto si Natalia, nanginginig ang mga kamay. Nakita ko sa mga mata niya, alam niya, at alam kong sasabihin niya kay Eduardo. Masyado niyang mahal ang anak niya para hayaan siyang mabuhay sa isang kasinungalingan. Kaya plinano niyo ang lahat. Ang biyahe, ang hukay na pinahukay ng maaga, ang kape na may pampatulog. Hindi ko gustong gawin yon.
Sa unang pagkakataon, muling nabasag ang boses ni Natalia. Hindi ko gusto, pero desperado ako. Sobrang takot kong mawala ang lahat. Ang bahay, ang komportabling buhay, si Pedrito. Mahal ko ang batang yon kahit hindi ko siya tunay na anak. Mahal ko siya at hindi ko hahayaang kunin siya sa akin. Ngunit handa kang iwanan siya ng walang lola na labis niyang minamahal. Hindi sumagot si Natalia. Walang posibleng sagot para doon. Dumilim na sa Calamba. Sa ospital, nanatili si Eduardo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Nakatulog na si Pedrito sa kanyang mga braso, pagod sa sobrang takot at emosyon. Isang nurse ang nagdala ng kumot at maingat na kinumutan ng dalawa, isang malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya alam ang mga detalye ng nangyari, ngunit alam niyang dumaan sa isang terribleng bagay ang pamilyang ito. Bandang 10:00 ng gabi nagsimulang magising si Sebastiana. Una ay maliliit na galaw lamang, pagkatapos ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nalilito siya, hindi alam kung nasaan at inabot ng ilang segundo bago maalala kung nasaan siya at bakit. Nang bumalik ang mga alaala, nanigas ang kanyang buong katawan at sinubukan niyang bumangon ng mabilis. Nay, kalma lang po. Okay na ang lahat. Nasa ospital po kayo, ligtas na kayo. Mabilis na tumayo si Eduardo, hawak pa rin si Pedrito na natutulog. Okay na po ang lahat ngayon. Tumingin si Sebastiana sa kanyang anak. Talagang tumingin. Nakita niya ang malalalim na eye bags, ang sakit sa kanyang mga mata, kung paano siya tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng ilang oras. At pagkatapos ay nakita niya si Pedrito, mahimbing na natutulog sa mga braso ng kanyang ama at nagsimulang tumulo ang luha. Siya, iniligtas niya ako? Pause at masakit ang kanyang boses. Opo, ang matapang nating bata ay binideo ang nangyayari at ipinadala sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natapos ni Eduardo ang pangungusap. Hindi niya kayang isipin kung ano ang nangyari sana. Inabot ni Sebastiana ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang mukha ng natutulog na apo. Ang maliit, sensitibo at tahimik na batang iyon ay naging mas matapang kaysa sa maraming matatanda. Iniligtas niya ang kanyang buhay. Eduardo, sabi ni Sebastiana matapos ang mahabang katahimikan, may isang bagay kang kailangang malaman tungkol kay Pedrito, tungkol kay Natalia. Umiling si Eduardo. Alam ko na po, Nay. Inamin niya ang lahat sa pulisya. Tumawag sa akin ang mga pulis kanina lang. Alam kong hindi ko tunay na anak si Pedrito. Hinawakan ni Sebastiana ang kamay ng kanyang anak, inaasahang makita ang galit o sakit, ngunit nagulat siya sa nakita. Tinitingnan ni Eduardo si Pedrito na may parehong pagmamahal tulad ng dati, marahil ay higit pa. Wala itong binabago, sabi ni Eduardo, matatag ang boses sa kabila ng luha. Anak ko siya, palagi siyang magiging anak ko, hindi dugo ang batayan ng pamilya, pag-ibig at mahal ko ang batang ito higit sa anupaman sa mundo. Ngumiti si Sebastiana sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kanyang anak ay naging isang mas mabuting tao kaysa sa kanyang inaakala. Kahit sa gitna ng matinding sakit, pinili niya ang pag-ibig. Pinili niyang protektahan ang inosenteng bata na walang kasalanan sa anumang kasinungalingan. Nanatili sila doon, silang tatlo, sa katahimikan. Isang pamilyang halos mawasak, ngunit ngayon ay muling binubuo sa ibang paraan. Mas matatag, mas totoo. Sa labas, nagpapatuloy ang buhay ng lungsod, ngunit sa loob ng silid ng ospital na iyon, sa gitna ng mga monitor at amoy ng disinfectant, may isang mahalagang nangyayari. Pinipili ng isang pamilya na magpatuloy, pinipili nilang patawarin ang inosente, protektahan ang marupok, at sumulong gaano man kahirap ang daan. Ang mga unang sinag ng araw kinabukasan ay pumasok sa bintana ng silid sa ospital, dahan-dahang nagbibigay liwanag sa mukha ni Sebastiana. Kaunti lang ang tulog niya sa gabi, maraming beses siyang nagising na takot, binabalikan sa panaginip ang mga terribling sandali sa ilalim ng lupa. Sa bawat paggising niya, nandoon si Eduardo, nakaupo sa silya sa tabi ng kama, nagbabantay na parabang natatakot na baka mawala siya kung ipipikit niya ang kanyang mga mata. Dinala si Pedrito sa bahay ng isang kaibigan ng pamilya noong madaling araw. Kailangang magpahinga ng bata sa sarili niyang kama, malayo sa kapaligiran ng ospital na nagdudulot lamang ng higit na pagkabalisa. Nag-atubili si Eduardo na payagan siyang umalis, ngunit alam niyang iyon ang pinakamabuti para sa anak. Bago umalis, binigyan ni Pedrito ng matagal na halik sa noo ang kanyang lola at bumulong na mahal niya ito. Ang mga simpleng salitang iyon ang pinakamagandang gamot na natanggap ni Sebastiana. Isang nurse ang pumasok sa silid dala ang almusal, isang mas matandang babae na may mabait na ngiti at mga matang nagpapakita na marami nang nakita sa buhay. Magandang umaga, Aling Sebastiana. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon?
Sinubukang ngumiti ni Sebastiana, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Mabuti-buti, sa tingin ko mabuti-buti na. Tinulungan siya ng nurse na umupo sa kama, inaayos ang mga unan sa likod niya. Tumayo si Eduardo at lumapit, hawak ang kamay ng ina. Darating po ang doktor para suriin kayo mamaya. Kung maayos ang lahat, baka makalabas na kayo ngayong araw, paliwanag ng nurse habang inaayos ang tray ng almusal. Tumingin si Sebastiana sa kanyang anak at nakita ang pag-aalala sa mukha nito. Tila tumanda ito ng 10 taon sa isang gabi. Pula at namamaga ang mga mata at ang hindi ahit na balbas ay nagbibigay sa kanya ng isang magulong hitsura na hindi tumutugma sa laging maayos na si Eduardo na kilala niya. Anak, kailangan mong umuwi para magpahinga. Maligo ka, kumain ng maayos. Hindi ako aalis. Dito, Nay, hindi hanggat hindi kayo kasama. Pinisil ni Sebastiana ang kanyang kamay. Alam niya ang determinasyong iyon. Iyon din ang ipinapakita niya noong bata pa siya, kapag nagpasya siyang mag-aral kahit gaano kapagod, kapag nagpasya siyang magtagumpay sa buhay kahit anong hadlang. Namana ng kanyang anak ang kanyang katigasan ng ulo at sa sandaling ito, nagpapasalamat siya para doon. Dumating ang doktor bago mag-alas 9, gumawa siya ng ilang pagsusuri, sinuri ang vital signs, nagtanong kung ano ang nararamdaman ni Sebastiana. Tila kontento siya sa pisikal na paggaling, ngunit naging mas seryoso ang kanyang ekspresyon ng talakayin ng emosyonal na kalagayan nito. Aling Sebastiana, sa pisikal po ay maayos ang inyong paggaling. Ngunit dahil sa nangyari, lubos kong inirerekomenda na magkaroon kayo ng psychological counseling. Ang pinagdaanan ninyo ay sobrang traumatiko, hindi ito isang bagay na malalampasan agad-agad. Tumango si Sebastiana. Alam niyang tama siya, kahit doon sa kaligtasan ng silid ng ospital kasama ang kanyang anak, nararamdaman pa rin niya ang bigat ng lupa sa kanyang katawan, naririnig pa rin ang sigaw ni Natalia, nararamdaman pa rin ang ganap na desperasyon sa mga sandaling iyon na akala niya'y mamamatay na siya. Ako na po ang bahala sa lahat. Dok, sabi ni Eduardo, magkakaroon po ang nanay ko ng lahat ng suporta na kailangan niya. Pinirmahan ng doktor ang mga papeles para sa paglabas na may ilang rekomendasyon at resetang gamot. Isang oras pagkatapos, umalis si Sebastiana sa ospital na nakaalalay sa braso ng kanyang anak. Sa labas, may ilang reporter na nag-aabang. Kumalat na ang balita tungkol sa nangyari noong gabi at ngayon ay gusto ng lokal na media ng mga detalye. Ang tangkang pagpatay na kinasasangkutan ng pamilya ng isang kilalang negosyante ay naging pinaka-pinag-uusapan sa lungsod. Sinubukan ni Eduardo na protektahan ang kanyang ina mula sa mga kamera at mikropono na naka-extend sa kanila, ngunit imposibleng maiwasan ng lubusan. Ang mga tanong ay nagmumula sa lahat ng dako. Aling Sebastiana, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Totoo po bang tinangka kayong ilibing ng buhay ng inyong manugang? Ginoong Eduardo, mananatili pa po ba kayong kasal kay Natalia? Ididemanda niyo po ba ang inyong manugang? Binaliwala ni Eduardo ang lahat ng tanong at tinulungan ang kanyang ina na pumasok sa kotse. Nang isara niya ang pinto, huminga siya ng malalim, sinusubukang kontrolin ang galit na nararamdaman sa paglabag sa kanilang privacy. Ngunit alam niyang simula pa lamang ito. Masyadong sensational ang kwento para baliwalain ng media. Habang nasa daan pa uwi, tahimik na nakatingin si Sebastiana sa bintana. Ang lungsod ay tila pareho pa rin. Ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang normal na buhay, ngunit para sa kanya, nagbago ang lahat. Tila iba na ang mundo ngayon. Mas marupok, mas mapanganib, na para bang anumang oras ay maaaring bumukas muli ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nay, iniisip ko, binasag ni Eduardo ang katahimikan. Baka mas mabuti kung sa pangunahing bahay muna kayo manatili. O pwede tayong umarkila ng hiwalay na apartment kung saan magkakaroon kayo ng mas maraming privacy at kapayapaan. Umiling si Sebastiana, ayokong tumakas Eduardo, ang bahay na yon ay bahay ko rin. At higit sa lahat, hindi ako lalayo kay Pedrito. Kailangan niya ako ngayon higit kailanman. Malungkot na ngumiti si Eduardo. Palaging ganyan ang kanyang ina. Malakas kahit tila wasak na. Mas nag-aalala sa iba kaysa sa sarili. Nang makarating sila sa bahay, naghihintay si Pedrito sa pinto. Nang makita ang kanyang lola, tumakbo siya at yumakap ng mahigpit, umiiyak. Niyakap siya ni Sebastiana sa lahat ng lakas niya, nararamdaman ang pagbabalik ng kanyang mga luha. Ang batang iyon, ang matapang at sensitibong batang iyon na nagligtas sa kanyang buhay.
Lola, natakot po ako. Sobrang takot na baka hindi na kayo bumalik. Humihikbi si Pedrito sa kanyang dibdib. Okay na, mahal ko. Okay na ngayon. Nandito na si Lola. Buhay ako at kasama mo. Nanatili silang magkayakap ng matagal doon sa pasukan ng bahay habang pinagmamasdan ni Eduardo ang eksena na may masikip na dibdib. Ang koneksyon sa pagitan ng kanyang ina at anak ay isang bagay na espesyal, isang bagay na walang sinuman kahit ang mga kasinungalingan at pagkakanulo ni Natalia ang mga kakasira. Sa mga sumunod na araw, lumaki ang kwento sa paraang hindi nila inaasahan. Mga dyaryo, news websites, television, social media, lahat ay pinag-uusapan ang kaso. Si Natalia ay naging pinakakinamumuhiyang kontrabida sa lungsod. Ang kanyang larawan ay nasa lahat ng dako kasama ng mga sensational na headline tungkol sa babaeng nagtangkang ilibing ng buhay ang kanyang biyenan. Ipinaalam ng abogado ng pamilya kay Eduardo na si Natalia ay nasa preventive detention at malamang na mananatili doon hanggang sa paglilitis. Malubha ang mga akusasyon, tangkang pagpatay at pandaraya. Maaari siyang makulong ng maraming taon. Bukod pa rito, may mga hiwalay na investigasyon na isinasagawa tungkol sa irregular na pag-aampon kay Pedrito. Kinailangan ni Eduardo na kumuha ng isang team ng mga abogado na dalubhasa sa family law para ayusin ang sitwasyon ni Pedrito. Gusto niyang tiyakin na anuman ang malaman tungkol sa pinagmulan ng bata, hindi ko kwestiyonin ang kanyang kustodiya. Si Pedrito ay kanyang anak at gagawin niya ang lahat para kilalanin ito ng batas. Naapektuhan din ang kumpanya ni Eduardo. Ilang kliyente ang nag-alangan kinuwestiyon ng mga investor kung mapapanatili niya ang focus sa negosyo sa gitna ng ganitong kaguluhan. Ngunit nagtrabaho si Eduardo ng doble para patunayan na kaya niyang paghiwalayin ang mga bagay. Ang kanyang mga pinakamalapit na empleyado ay nagkaisa upang suportahan siya. Inaako ang bahagi ng trabaho para magkaroon siya ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Si Sebastiana naman ay nagsimula sa therapy session ayon sa rekomendasyon ng doktor. 2 beses sa isang linggo, umuupo siya sa opisina ng psychologist na si Dr. Elena at sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Hindi ito madali, may mga araw na halos hindi siya makapagsalita, umiiyak lamang sa buong session. Sa ibang araw, nangingibabaw ang galit at sumisigaw siya tungkol sa kawalan ng katarungan, tungkol sa kung paano siya trinaydor sa pinakamasamang paraan. Normal po na makaramdam ng galit aling Sebastiana, sabi ni Dr. Elena ng may pasensya. Biktima po kayo ng isang terribling bagay. Ang pagpayag sa sarili na maramdaman ang mga emosyong ito ay bahagi ng proseso ng paggaling. Ngunit ang pinakamasakit kay Sebastiana ay hindi ang tinangkang gawin sa kanya ni Natalia. Ito ay ang pag-iisip tungkol kay Pedrito, nakasaksi ang batang iyon ng mga bagay na hindi dapat masaksihan ng sinumang bata. Inilagay siya sa gitna ng isang imposibleng sitwasyon, pinilit na pumili sa pagitan ng kanyang ina at lola, pinilit na gumawa ng isang hakbang na nagligtas ng isang buhay, ngunit sumira sa isa pa. Nasa therapy din si Pedrito, isang child psychologist na dalubhasa sa trauma, ang tumutulong sa kanya na iproseso ang lahat sa isang malusog na paraan. Madalas magkaroon ng bangungot ang bata, gumigising na umiiyak sa gitna ng gabi at tinatawag ang kanyang lola. Natutulog na si Eduardo sa silid kasama niya ngayon, iniiwang bukas ang ilaw at pinto, sinusubukang ibigay ang seguridad na kailangan ng anak. 1 buwan matapos ang mga pangyayari, humiling ng pulong kay Eduardo ang abogado ni Natalia. Gusto niyang makipag-ayos. Handa si Natalia na umamin sa lahat ng formal, makipagtulungan sa hustisya kapalit ng mas mababang sentensya. Gusto rin niyang isuko ang anumang karapatan kay Pedrito, pipirmahan ang mga papel na magtitiyak ng buong at hindi mababawing kustodiya kay Eduardo. Tahimik na pinakinggan ni Eduardo ang alok, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagpipigil. Isang bahagi niya ang gustong tumanggi, gustong pagbayaran ni Natalia ang pinakamataas na parusa sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit ang isa pang bahagi, ang rasyonal na bahagi, ay alam na ang isang kumpletong pag-amin ay makakatulong na isara ang kaso ng mas mabilis, maiiwasan ang isang mahaba at masakit na paglilitis na magdudulot lamang ng higit na pagdurusa sa lahat lalo na kay Pedrito. Kailangan kong kausapin ang nanay ko bago ako magdesisyon, sabi niya sa wakas. Nang gabing iyon, umupo si Eduardo kasama si Sebastiana sa beranda ng bahay. Puno ng bituin ang kalangitan at ang banayad na simoy ng gabi ay nagdadala ng kaaya-ayang lamig. Ikinuwento niya ang tungkol sa alok ng abogado, naghihintay sa reaksyon ng kanyang ina. Nanahimik si Sebastiana ng matagal, nakatingin sa mga bituin.
Nang sa wakas ay nagsalita, kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Eduardo, hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Kailanman, ang gusto ko ay kapayapaan. Gusto kong lumaki si Pedrito nang hindi dinadala ang bigat na ito. Gusto kong makapagpatuloy ka sa iyong buhay. Kung ang pagtanggap sa alok na iyan ay makakatulong doon, tanggapin mo. Pero, naipagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo, buhay pa rin ako. Dahil sa iyo at kay Pedrito, nandito pa rin ako. At iyon ang mahalaga. Ang iba ay ingay lamang. Hinawakan ni Sebastiana ang kamay ng kanyang anak. Ang pinakamagandang ganti na maibibigay natin kay Natalia ay ang maging masaya. Ang magpatuloy na maging isang pamilya. Ang hindi hayaan na sirain ng kanyang kasamaan ang pagmamahal na mayroon tayo. Naramdaman ni Eduardo na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ang kanyang ina, kahit pagkatapos halos mamatay, ay nakahanap pa rin ng lakas para magpatawad, para isipin ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pusong kasing laki nang sa kanya tinanggap ang alok. Formal na inamin ni Natalia ang lahat ng krimen, lubos na nakipagtulungan sa mga investigasyon at pinirmahan ang lahat ng dokumento na nagsusuko ng anumang karapatan kay Pedrito. Bilang kapalit, ang kanyang sentensya ay nabawasan mula 25 hanggang 15 taon sa bilangguan. Gagampanan niya ang sentensya sa maximum security sa mga unang taon na may posibilidad na lumipat sa semi-open regime depende sa kanyang pag-uugali. Noong araw na pinirmahan ang mga huling papel, kinausap ni Eduardo si Pedrito ng seryoso. Umupo sila sa silid ng bata at maingat na pinili ni Eduardo ang kanyang mga salita. Pedrito, alam mong mahal kita, hindi ba? Tumango ang bata, ang malalaking mata ay nakatitig sa ama. At alam mo na anuman ang mangyari, walang magbabago doon. Anak kita, palagi kang magiging anak ko. Alam ko po, Daddy, huminga ng malalim si Eduardo. Ang mami mo ay gumawa ng mga maling bagay. Mga bagay na nakasakit sa maraming tao, lalo na kay Lola. Dahil doon, kailangan niyang lumayo ng matagal at kahit na lumabas siya, hindi na babalik sa dati ang mga bagay. Yumuko si Pedrito. Kasalanan ko po ba? Dahil sinabi ko sa inyo ang nangyayari? Hindi! Hinila ni Eduardo ang anak sa isang mahigpit na yakap. Hindi. Walang kasalanan sa iyo. Narinig mo? Wala. Naging matapang ka. Iniligtas mo si Lola. Ginawa mo ang tama at sobrang proud ako sa iyo. Pero namimiss ko po si Mommy minsan. Mahinang inamin ni Pedrito, umiiyak. Alam kong gumawa siya ng masama pero nanay ko pa rin siya. Mali po bang mamiss ko siya? Naramdaman ni Eduardo na nadurog ang kanyang puso, ang kanyang anak ay humaharap sa mga emosyon na napakakomplikado, napakaadulto para sa kanyang edad. Hinawakan niya ang mukha ng bata sa pagitan ng kanyang mga kamay, tinitingnan ng malalim ang kanyang mga mata. Hindi mali anak, ang pag-ibig ay hindi isang bagay na isinasara natin na parang gripo. Pwede mong mahalin ang nanay mo at kasabay nito ay malungkot at magalit sa mga ginawa niya. Pwedeng magkasama ang dalawang damdamin na yon at okay lang yon. Nanatili silang magkayakap ng matagal, ama at anak, sabay na umiiyak, sabay na nagpoproseso, sabay na naghihilom. Pinagmamasdan ni Sebastiana mula sa malayo sa medyo bukas na pinto ng silid, masikip ang dibdib. Alam niyang mahaba at mahirap ang daan sa hinaharap. Matagal bago maghilom ang mga sugat na nabuksan. Ngunit sa unang pagkakataon mula noong terribling araw na iyon sa bukid, nakaramdam siya ng parang pag-asa. Makakaligtas sila dito. Lalabas silang mas matatag sa kabilang panig. 2 linggo pagkatapos, nakatanggap si Eduardo ng isang sulat. Galing ito kay Natalia. Isinulat niya ito mula sa bilangguan at dumaan ang sulat sa lahat ng protokol ng seguridad bago makarating sa kanya. Nagatubili si Eduardo ng matagal bago buksan. Isang bahagi niya ang ayaw basahin ng anumang galing sa kanya. Ngunit nanaig ang kuryosidad, ang sulat ay mahaba, sulat kamay sa isang nanginginig na pagsulat. Humihingi ng tawad si Natalia, ipinaliwanag niya nang hindi sinusubukang bigyan ng katwiran ang sarili kung paano siya umabot sa puntong iyon. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mahirap na nakaraan, kung paano siya lumaki sa kahirapan, kung paano niya laging pinangarap na magkaroon ng mas magandang buhay. Nagsalita siya tungkol sa kung paano ang pagkikilala kay Eduardo ay tila ang pagkakataon na lagi niyang hinihintay at kung paano ang takot na mawala ang lahat ay ginawa siyang isang halimaw na hindi niya mismo nakilala.
Humingi siya ng tawad kay Sebastiana, alam na hindi niya ito karapat-dapat. Humingi siya ng tawad kay Eduardo para sa lahat ng kasinungalingan. At higit sa lahat, humingi siya ng tawad kay Pedrito sa paglalagay sa kanya sa isang imposibleng sitwasyon, sa pagpapasaksi sa kanya ng mga teribling bagay, sa hindi pagiging ina na nararapat sa kanya. Sa dulo ng sulat, isinulat niya ang isang bagay na nanatili sa isipan ni Eduardo. Alam kong hindi niyo ako mapapatawad at naiintindihan ko. Ngunit pakiusap, huwag ninyong hayaan na sirain ng galit ninyo sa akin ang pamilyang mayroon kayo. Si Sebastiana ay isang kahangahangang babae at si Pedrito ay isang batang pinagpala na magkaroon siya bilang lola. Alagaan ninyo ang isa't isa. Mahalin ninyo ang isa't isa. At kung isang araw ay magtanong si Pedrito tungkol sa akin, sabihin ninyo sa kanya na sa kabila ng lahat ng aking mga pagkakamali, tunay ko siyang minahal. Siya ang tanging mabuti at totoo sa aking buhay ng mga kasinungalingan. Dahan-dahang tiniklop ni Eduardo ang sulat at itinago sa isang drawer. Hindi niya alam kung ipapakita niya ito kay Pedrito balang araw. Siguro kapag mas matanda na ang bata, kapag mas maiintindihan na niya ang komplikasyon ng damdamin ng tao, ang kakayahan ng mga tao para sa kabutihan at kasamaan. Ang buhay ay nagsimulang dahan-dahan ngunit tiyak na makahanap ng isang bagong ritmo. Bumalik si Sebastiana sa kanyang mga gawain, laging kasama sina Eduardo at Pedrito. May mga mahihirap pa rin siyang araw, mga araw na sobrang bigat ng trauma. Ngunit mayroon ding mga magagandang araw, mga araw na kaya niyang tumawa, makipaglaro sa apo, makaramdam ng pasasalamat sa pagiging buhay. Ibinuhos ni Eduardo ang kanyang sarili sa trabaho at pagiging ama ng may panibagong sigla. Kumuha siya ng mga katulong para sa bahay at kay Pedrito kapag nagtatrabaho siya, ngunit sinisigurado niyang naroroon siya hanggat maaari. Naging sagrado ang mga hapunan ng pamilya. Ang katapusan ng linggo ay oras na nakalaan lamang sa anak at ina. At si Pedrito, sa kabila ng lahat, ay nagpakita ng isang katatagan na nagpahanga sa lahat. Sa tulong ng therapy, ng walang kondisyong pagmamahal ng kanyang ama at lola, ng rutina at seguridad, dahan-dahan siyang nagsimulang gumaling. Minsan pa rin siyang nagkakaroon ng bangungot ngunit paunti-unti. Bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, mahiyain noong una, ngunit lalong nagiging madalas. 3 buwan matapos ang mga pangyayari sa bukid, gumawa si Eduardo ng isang mahalagang desisyon. Gagawin niyang positibo ang lugar na iyon ng trauma. I-renovate niya ng buo ang bukid, buburahin ang mga bakas ng nangyari doon at lilikha ng bago. Isang bagay na sumisimbolo sa muling pagsisimula, pag-asa, buhay. Kinausap niya ang mga arkitekto, landscaper, decorator, sama-sama gumawa sila ng isang ambisyosong proyekto. Ang lugar kung saan hinukay ang hukay ay gagawing isang memorial garden, isang espasyo ng kapayapaan at pagninilay. Sa gitna, isang bukal na may umaagos na tubig ang sumisimbolo sa buhay na patuloy na dumadaloy, laging gumagalaw, laging nagpapanibago. Kinonsulta si Sebastiana sa bawat yugto ng proyekto. Noong una, hindi siya sigurado kung kaya niyang bumalik sa lugar na iyon, ngunit habang nabubuo ang mga plano, naramdaman niyang kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang harapin ang espasyong iyon, bigyan ito ng bagong kahulugan, alisin ang kapangyarihan nitong multuhin siya. Ang unang araw na bumalik siya sa bukid pagkatapos ng renovation ay emosyonal. Si Eduardo at Pedrito ay nasa tabi niya, bawat isa ay hawak ang isa sa kanyang mga kamay. Naglakad sila ng magkasama patungo sa Memorial Garden, kung saan dati ay may lupang hinalukay at desperasyon, ngayon ay may mga makukulay na bulaklak, mga bangkong kahoy, mga batang puno na nakatanim sa isang bilog, at sa gitna ang bukal na may malinaw na tubig na dahan-dahang bumabagsak sa mga makinis na bato. Nanatili si Sebastiana doon ng matagal, tahimik, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang lugar na iyon. Nabago na ito tulad ng pagbabago niya. Ang ganda, Lola, mahinang sabi ni Pedrito sa tabi niya. Oo, mahal ko. Napakaganda. Niyakap ni Eduardo ang dalawa at nanatili sila doon, silang tatlo, nakikinig sa tunog ng tubig, nararamdaman ang banayad na simoy, hinahayaang hugasan ng sandaling iyon ng kapayapaan ang kaunti pang sakit na kanilang dinadala. Nang araw na iyon, nagtanim si Eduardo ng isang espesyal na puno sa hardin. Isang puno na, ayon sa landscaper, ay mabubuhay ng daan-daang taon. Tinawag niya ang punong iyon na puno ng muling pagsilang. At sa paanan nito, naglagay siya ng isang simpleng plake na may inscription na
Nagbubuod sa lahat ng kanilang pinagdaanan at natutunan. Kung saan nagkaroon ng kadiliman, nagtanim kami ng liwanag. Kung saan nagkaroon ng sakit, nag-alaga kami ng pag-ibig. Kung saan halos magwakas, ipinagdiwang namin ang muling pagsisimula. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong araw na halos kumitil sa buhay ni Sebastiana. Dumating ang taglagas sa Calamba na may mas malamig na temperatura at isang pakiramdam ng pagbabago. Nakalimutan na ng lungsod ang iskandalo na naging laman ng mga balita, ngunit para kina Sebastiana, Eduardo at Pedrito, ang mga buwan na iyon ay isang matinding paglalakbay ng paghilom at muling pagtatayo. Nagising si Sebastiana noong Sabado ng umaga na may sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kanyang bagong ayos na silid. Mas maluwag na may komportabling upuan kung saan gusto niyang umupo para magbasa. Ang mga pader ay kulay mint green, isang kulay na iminungkahi ng kanyang therapist dahil sa mga nakakakalmang katangian nito. Sa kusina, natagpuan niya si Eduardo na naghahanda ng almusal. Naging ugali na ng kanyang anak na gumising ng maaga tuwing weekend para magluto. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagiging present. Magandang umaga, Nay. Maayos po ba ang tulog niyo? Oo. Anak, buong gabi akong hindi nagising. 3 linggo ng sunod-sunod. Ngumiti si Eduardo. Malaking tagumpay iyon. Sa mga unang buwan, maraming beses nagigising si Sebastiana sa gabi, takot binabalikan ang trauma. Dumating si Pedrito na nakapajama pa, kinukusot ang mga mata, lumaki ng husto ang bata sa mga buwan na ito, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal. Tahimik at sensitibo pa rin siya, ngunit may bago siyang lakas. Magandang umaga, Lola. Hinalikan niya ito sa pisngi. Magandang umaga, mahal ko. Napanaginipan mo ba ang mga anghel? Napanaginipan ko po na nasa bukid tayo pero iba. Puno ng bulaklak at tumatawa kayo, Lola. Naramdaman ni Sebastiana na sumikip at uminit ang kanyang puso. Ang mga panaginip ni Pedrito tungkol sa bukid ay mga teribling bangungot. Ang marinig siyang magsalita tungkol sa isang magandang panaginip ay senyales na nakakahanap na sila ng kapayapaan. Habang nag-aalmusal, may inanunsyo si Eduardo. May mahalaga akong balita. Nagpa siya akong magtayo ng isang institusyon para sa mga batang neurodivergent, mga batang tulad ni Pedrito ay espesyal at nangangailangan ng isang kapaligiran na nauunawaan ang kanilang mga pangangailangan. Naramdaman ni Sebastiana na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ginagawang pag-asa ng kanyang anak ang trahedya. At gusto kong ipangalan ang institusyon sa iyo, Pedrito, Instituto Pedro Eduardo, dahil tinuruan mo ako na ang katapangan ay walang edad at na mas malakas ang pag-ibig kaysa sa takot. Lumuhod si Eduardo sa tabi ng kanyang anak. 6 na taong gulang ka, takot na takot, ngunit nakahanap ka ng lakas ng loob na gawin ang tama. Iyon ay kabayanihan. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Eduardo ang kanyang sarili sa proyekto. Bumili siya ng malawak na lupain, kumuha ng mga dalubhasang arkitekto at kumonsulta sa mga educator. Aktibong nakilahok si Sebastiana, binibisita ang lupain, nagbibigay ng mga mungkahi, pumipili ng mga kulay. Nagambag din si Pedrito, iminungkahi ang isang aklatan na may malalaking unan, isang art room na may natural na ilaw at isang hardin na may mga puno. 4 na buwan pagkatapos, handa na ang Instituto Pedro Eduardo. Isang maganda at kaaya-ayang gusali na papaligiran ng mga hardin na may mga makukulay na silid, aklatan, mga espasyo para sa therapy at isang amphitheater sa labas. Ang inaugurasyon ay ginanap sa isang maaraw na Sabado ng Oktubre. Mahigit 200 tao ang dumalo. Kinakabahan si Sebastiana dahil ipinilit ni Eduardo na magbigay siya ng isang talumpati. Umakyat si Eduardo sa entablado kasama si Pedrito. Ngayong araw pinasinayaan natin ang Instituto Pedro Eduardo, isang proyektong isinilang mula sa mahihirap na sandali, ngunit kumakatawan sa pag-asa at paniniwala na maaari nating piliin ang pag-ibig kaysa sa takot. Nagsalita siya tungkol sa misyon ng institusyon at sa mga kwalipikadong propesyonal. Ang institusyong ito ay nagdadala ng pangalan ng aking anak dahil tinuruan niya ako ng tunay na katapangan. Ngunit wala sa lahat ng ito ang magiging posible kung wala ang aking ina, si Aling Sebastiana. Napuno ng palakpakan ng hangin. Umakyat si Sebastiana sa entablado na nanginginig ang mga binti. Niyakap ni Eduardo ang kanyang ina bago ipasa ang mikropono. Hindi ako magaling sa magagandang salita. Ginugol ko ang aking buhay sa pagtatrabaho gamit ang aking mga kamay, hindi sa pagtatalumpati. Ngunit kailangan kong sabihin ang ilang bagay. Tumingin siya kay Pedrito.
Ilang buwan na ang nakalipas, halos mawala ang aking buhay. Ngunit tinuruan ako ng aking apo na kahit natatakot, maaari tayong maging matapang. Iniligtas niya ang aking buhay noong araw na yon at sa bawat araw mula noon. Humarap siya kay Eduardo at ipinakita sa akin ng aking anak na mula sa abo ay maaaring tumubo ang mga bulaklak. Ang institusyong ito ay patunay na laging nananalo ang pag-ibig. Huminto siya. Sa mga bata at pamilya na darating dito, kayo ay espesyal. Dito, makakahanap kayo ng isang ligtas na lugar para lumaki at maging kung sino talaga kayo. Ang palakpakan ay mahaba at emosyonal. Bumaba si Sebastiana na yakap ang kanyang anak at apo, nararamdaman ang kabuuan. Pagkatapos, maraming tao ang lumapit sa kanya. Isang ginang na nagngangalang Carmen ang nagsabi, "Kayo po ay isang inspirasyon. Ang makita kayong nakatayo ay nagbibigay sa akin ng pag-asa." Hinawakan ni Sebastiana ang kanyang mga kamay. Malalampasan mo yan, masakit, pero matutuklasan mo ang isang lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Sa mga sumunod na linggo, nakatanggap si Sebastiana ng daan-daang sulat mula sa mga taong na-inspire. Isang dalagang 23 taong gulang ang sumulat na isinumbong niya ang kanyang abusadong dating kasintahan dahil sa inspirasyon ng kanyang katapangan. Si Eduardo ay nasa kanyang sariling paglalakbay ng paghilom. Ang pagkakanulo ni Natalia ay yumanig sa kanyang tiwala, ngunit dahan-dahan niyang binubuo muli ang sarili sa pamamagitan ng therapy at trabaho sa institusyon. Patuloy na umuunlad si Pedrito. Natagpuan niya sa sining ang isang paraan upang ipahayag ang kanyang mga damdamin. Sa isang espesyal na drawing, ipinakita niya ang 3 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. "Tayo po yan, Daddy." At ang bahaghari ay dahil pagkatapos ng bagyo, laging may magandang darating. Ipinakuwadro ni Eduardo ang drawing na yon sa kanyang opisina. 6 na buwan matapos ang inaugurasyon, nakatanggap si Sebastiana ng isang tawag. Mula ito sa social worker ng bilangguan. Humihiling si Natalia na makausap siya. Nanigas si Sebastiana nang matanggap ang mensahe. Hindi siya nakatulog buong gabi, iniisip kung dapat ba siyang pumayag o hindi. Kinaumagahan, kinausap niya si Eduardo na mariing nagsabi na hindi siya obligadong gawin. Iyon na wala siyang utang na loob kay Natalia, na walang sino man ang umaasa niyon sa kanya. Ngunit habang lalo niyang iniisip, lalong naramdaman ni Sebastiana na kailangan niyang gawin ito. Hindi para kay Natalia kundi para sa kanyang sarili, para isara ang isang kabanata, para tingnan sa mga mata ang taong halos kumuha ng kanyang buhay at ipakita na nakaligtas siya, na nanalo siya. Ang pagbisita ay itinakda 1 linggo pagkatapos. Pinili ni Sebastiana na pumunta ng mag-isa kahit na ipinilit ni Eduardo na samahan siya. Kailangan niyang gawin ito ng mag-isa gamit ang sariling lakas. Ang piitan ay isang malamig at walang personal na lugar. Dumaan si Sebastiana sa iba't ibang security check, nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang sa wakas ay dinala siya sa silid ng mga bisita, isang maliit na silid na may 1 mesa at 2 upuan. Umupo siya at naghintay, pinagpapawisan ng mga kamay, hindi regular ang paghinga. Nang pumasok si Natalia na may kasamang gwardiya, halos hindi siya nakilala ni Sebastiana. Sobrang payat ng babae, mas maikli ang buhok at walang dating alaga, at tila tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng ilang buwan. Ang damit ng bilangguan ay tila napakalaki sa kanyang payat na katawan. Ngunit ang pinakanakatawag pansin ay ang kanyang mga matang dati kumikinang sa ambisyon at pagkalkula ay tila walang laman ngayon, talunan, at may dalang bigat na higit pa sa pisikal na bilangguan. Umupo sila sa tapat ng isa't isa, mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Si Natalia ang unang nagsalita, paos ang boses na parang galing sa matagal na pag-iyak. "Hindi ko po inaasahan na darating kayo pagkatapos ng lahat. Hindi ko rin inaasahan na darating ako," sagot ni Sebastiana. Pinapanatiling matatag ang boses sa kabila ng panloob na panginginig. "Alam ko pong walang anumang sasabihin ko ang makapagpapabago sa ginawa ko. Alam kong hindi ako karapat-dapat na tingnan man lang ninyo, ngunit kailangan kong sabihin ng personal habang nakatingin sa inyong mga mata, patawad po, patawad sa lahat." Pinagmasdan ni Sebastiana ang kanyang manugang ng tahimik. Hinanap niya ang mga senyales ng pagkukunwari, ng manipulasyon, ng mga maskarang laging ginagamit ni Natalia ng napakahusay. Ngunit ang nakita lamang niya ay tunay na pagsisisi, isang malalim na sakit na unti-unting sumisira sa babae mula sa loob. Hindi nito binubura ang nagawa, hindi nito binabago ang anuman, ngunit mayroon itong halaga. "Bakit mo ginawa iyon, Natalia?"
Wala akong ginawang masama sa iyo. Gusto ko lang mahalin ang apo ko at mapalapit sa aking pamilya. Yumuko si Natalia, nagsimulang tumulo ang luha. Alam ko po, at yun ang pumapatay sa akin araw-araw. Hindi niyo po deserve ang anumang ginawa ko. Talagang wala. Natakot po ako. Sobrang takot na mawala ang lahat ng mayroon ako. Ang bahay, ang komportabling buhay, ang respeto, si Pedrito. At sa huli, nawala rin sa akin ang lahat. Ngunit nawala sa mas masamang paraan. Nawala dahil naging isang halimaw ako. Nag-usap sila ng halos 1 oras. Ikinuwento ni Natalia ang kanyang buhay sa bilangguan, ang mga gabing walang tulog dahil sa mga bangungot, ang mga therapy na ginagawa niya, kung paano niya sa wakas hinaharap ang mga demonyo sa loob niya na nagdala sa kanya sa puntong iyon. Mas maraming nakinig si Sebastiana kaysa nagsalita. Sinusubukang unawain, hindi para magpatawad, kundi para makahanap ng anumang kahulugan sa lahat ng iyon. Nang matatapos na ang pagbisita, inabot ni Natalia ang isang selyadong sulat na may nanginginig na mga kamay. Isang araw, kapag mas matanda na si Pedrito, kapag handa na siya, pwede niyo po bang ibigay ito sa kanya? Hindi kailangang ngayon. Ngunit isang araw, gusto kong malaman niya na sa kabila ng lahat ng aking mga kasinungalingan, ng lahat ng aking mga terribleng pagkakamali, tunay ko siyang minahal. Siya ang tanging mabuti at totoo sa aking buhay ng mga kasinungalingan. Kinuha ni Sebastiana ang sulat at itinago sa kanyang bag ng walang pangako, nang hindi nagbibigay ng maling pag-asa. Paglabas niya doon, nilanghap niya ang sariwang hangin ng hapon na parang ito ang unang pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang berdugo at muling nakaligtas. Ipinakita niya sa sarili na wala ng kapangyarihan sa kanya si Natalia. Naging malaya siya sa paraang hindi niya inaasahan. Para bang isang napakalaking pabigat ang inalis sa kanyang mga balikat. Patuloy na lumipas ang mga buwan, nagdadala ng higit pang paghilom at paglago. Ang instituto ay umunlad ng higit sa inaasahan. Dose-dosenang mga bata na ang natutulungan at bawat kwento ng pag-unlad, bawat ngiting nakamit, bawat pamilyang nabago ay parang gamot sa kaluluwa ni Sebastiana. Opisyal na tinanggap ni Sebastiana ang posisyon bilang direktor ng pagtanggap ng instituto. Wala siyang akademikong kwalifikasyon para sa posisyon, ngunit mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga, tunay na empatya, karanasan sa buhay, at isang malaking puso. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pakikipag-usap sa mga pamilyang dumarating na takot at nawawala, nakikinig sa kanilang mga kwento ng walang paghuhusga, nag-aalok ng aliw kapag kulang ang mga salita at gabay kapag tila imposible ang daan. May isang espesyal na silid sa instituto na naging paboritong kanlungan ni Sebastiana. Isang maliit na silid na may komportabling mga sopa, isang malaking bintana na nakaharap sa hardin at mga pader na pinalamutian ng mga drawing na gawa ng mga bata mismo. Doon, tinatanggap niya ang mga magulang sa unang pagkakataon, nag-aalok ng tsaa, lumilikha ng isang ligtas na kapaligiran kung saan maaari silang umiyak, maglabas ng sama ng loob at magkaroon ng pag-asa. Marami sa mga magulang na ito ay dumarating sa instituto na pagod na sa paglaban ng mag-isa, sa hindi pagiging nauunawaan sa panunood ng kanilang mga anak na nagdurusa. At kapag lumalabas sila sa silid na yon pagkatapos makipag-usap kay Sebastiana, iba na sila. Lumalabas silang alam na hindi na sila nag-iisa. Isang hapon, isang batang ina ang pumasok sa silid na yon, dala ang isang 4 na taong gulang na bata sa kanyang kandungan. Ang bata ay hindi mapakali, gumagawa ng paulit-ulit na paggalaw gamit ang kanyang mga kamay, umiiwas sa tingin. Ang ina ay may malalalim na eye bags at luha sa kanyang mga mata bago pa man magsimulang magsalita. Hindi ko na alam ang gagawin, sabi niya basag ang boses. Lahat sila sinasabi na kasalanan ko, na nilalayaw ko siya, na kailangan kong maging mas mahigpit. Pero alam kong espesyal ang anak ko. Kailangan ko lang ng tulong para mas maintindihan siya. Lumuhod si Sebastiana sa harap ng bata, iginagalang ang kanyang espasyo at ngumiti ng malumanay. Alam mo, iha, sabi niya sa ina, ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa batang ito ay nakasulat sa bawat salita mo. At yun ang pinakamahalagang bagay. Ang iba matututunan natin ng magkasama, hindi ka na nag-iisa. Napahagulgol ang ina sa ginhawa. At niyakap siya ni Sebastiana, alam na alam kung ano ang pakiramdam na mag-isa, kung ano ang pakiramdam na desperadong nangangailangan ng isang taong nakakaintindi. Binabalanse ni Eduardo ang kanyang kumpanya at ang instituto, pantay na naglalaan ng sarili sa dalawa. Nakahanap siya ng panibagong layunin sa buhay. At si Pedrito ay namumukadkad.
Lumalaki siyang malusog, may tiwala sa sarili, napapaligiran ng pagmamahal. Alam niya ang kanyang kwento, alam niyang may mga komplikasyon sa kanyang pinagmulan, ngunit alam din niyang siya ay lubos na minamahal. 1 taon at kalahati matapos ang mga pangyayari, ang pamilya ay nagtipon sa beranda ng bahay. Naghanda si Eduardo ng barbecue at nag-i-enjoy lamang sila sa piling ng isa't isa sa ilalim ng mabituing kalangitan. Si Pedrito, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay nakahiga sa kandungan ng kanyang lola. Lola, naniniwala po ba kayo na pwedeng magbago ang mga tao? Maingat na nag-isip si Sebastiana. Naniniwala ako na oo, pero kung gugustuhin lang talaga nila at kahit magbago sila, hindi nito binubura ang ginawa nila. Ngunit laging may posibilidad na magbago. Sa tingin niyo po ba isang araw magbabago si Mami Natalia? Lumapit si Eduardo. Siguro anak, pero hindi natin yun responsibilidad. Ang responsibilidad natin ay alagaan ang ating sarili at mahalin ang isa't isa. Nanahimik si Pedrito. Sana magbago siya dahil lahat ng tao ay may karapatan sa isang pagkakataon na maging mas mabuti. Niyakap ni Sebastiana ang kanyang apo ng mas mahigpit. Napakabuti ng puso ng batang ito, kahit pagkatapos ng lahat, kaya pa rin niyang maghangad ng mabuti. Mamaya, nang natutulog na si Pedrito, nag-uusap sina Eduardo at Sebastiana sa beranda. Nay, naisip niyo na po bang magsulat ng libro? Ang kwento niyo ay makakatulong sa maraming tao. Tumawa si Sebastiana. Ako? Anak? Halos hindi ko natapos ang elementarya. Pwede tayong kumuha ng isang tao para tumulong. Makapangyarihan ang kwento nyo. Maaari itong magbigay inspirasyon sa mga tao. Pag-iisipan ko yan. 2 taon matapos ang terribling araw na iyon, sa isang maaraw na hapon, ipinagdiwang ng instituto ang anibersaryo nito. Isang selebrasyon ang inorganisa at gustong magsalita ni Pedrito. Umakyat ang bata sa entablado ng may tiwala. Noong 6 na taong gulang ako, naranasan ko ang isang bagay na napakahirap. Kinailangan kong gumawa ng isang desisyon na hindi dapat gawin ng sino mang bata, ngunit tinuruan ako ng aking ama at lola ng isang bagay. Ang paggawa ng tama ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging tama. Tumingin siya kina Eduardo at Sebastiana. Ang institusyong ito ay umiiral dahil may mga masasamang tao na gumawa ng masama, ngunit may mga mabubuting tao na piniling gumawa ng mabuti. Ang aking lola ay halos mawalan ng buhay, ngunit pinili niyang mabuhay. Ang aking ama ay nawalan ng pamilya, ngunit nagtayo ng bago. At natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay pagmamahal. Ito ay isang pagpili. Ito ay ang pagiging nariyan para sa isa't isa. Ang palakpakan ay nakakabingi. Nakatayo sina Eduardo at Sebastiana, pumapalakpak na may umaapaw na pagmamalaki. Nang bumaba si Pedrito, niyakap siya ng 2 at nanatili silang 3 doon, sabay na umiiyak at tumatawa. Ang kwentong nagsimula sa desperasyon ay naging isang magandang bagay. Tumingin si Sebastiana sa paligid, nakikita ang mga batang tumatakbo sa hardin, mga pamilyang nakakahanap ng suporta at nakaramdam ng malalim na kapayapaan. Nakaligtas siya at umunlad. Tumingin si Eduardo sa kanyang ina at anak, nakakaramdam ng pasasalamat. Oo, nawala ang kanyang kasal at trinaydor siya. Ngunit nagkaroon siya ng kalinawan tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. Mayroon siyang ina, mayroon siyang anak, mayroon siyang layunin, higit pa ito sa sapat. At si Pedrito, habang nakatingin sa mga matatandang mahal niya, ay nakaramdam ng seguridad. Alam niyang komplikado ang kanyang kwento, ngunit alam din niyang siya ay minamahal ng walang kondisyon. Nagsimulang lumubog ang araw, pinipinturahan ang kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Sumindi ang mga ilaw ng instituto, lumilikha ng isang mainit na liwanag. Nang umalis na ang lahat, sina Eduardo, Sebastiana at Pedrito na lamang ang naiwan. Naglakad sila sa Memorial Garden, sa inayos na bukid na ngayon ay isang annex ng instituto. Huminto sila sa harap ng puno ng muling pagsilang na lumaki na ng malaki. Ang galing kung paano siya lumaki, sabi ni Pedrito. Oo, sang-ayon ni Sebastiana. Tulad natin, inakbayan ni Eduardo ang kanyang ina at ang kanyang anak. Alam niyo ba kung ano ang natutunan ko? Natutunan ko na ang wakas ay hindi talaga ang wakas. Ito ay laging simula ng ibang bagay. Kailangan lang nating magkaroon ng lakas ng loob na makita ito. Tumango si Sebastiana. At natutunan ko na ang katotohanan, gaano man ito subukang ilibing, ay laging nakakahanap ng paraan para muling huminga. Tulad ko, hinawakan ni Pedrito ang mga kamay ng 2. At natutunan ko na ang pamilya ay kung sino ang nasa tabi mo kapag gumuho ang lahat. Sila ang tumutulong sa iyo na muling magtayo. Ito ay pag-ibig na hindi sumusuko.
Nanatili silang tatlo doon habang bumabagsak ang gabi, pinagmamasdan ng puno na sumisimbolo sa lahat ng kanilang nalampasan. Isang puno na patuloy na lalaki tulad nila na patuloy na lalago. Ang kwentong halos magtapos sa isang libingan ay naging isang pamana ng pag-ibig, katapangan at pag-asa. At sa gayon si Sebastiana, ang babaeng minsang halos inilibing ng buhay, ay naging simbolo ng lakas at muling pagsilang na nagpapaalala sa lahat na habang may buhay, laging may pagkakataong magsimula muli. Wakas ang kwento. Mahal naming mga tagapakinig, umaasa kami na ang kwento ni na Aling Sebastiana, Eduardo at Pedrito ay lubos na umantig sa inyong mga puso. Kung naantig kayo sa paglalakbay na ito ng pagbangon, katapangan at walang kondisyong pagmamahal, ilike ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento kung aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo. Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitindi at nakakaantig na kwento tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim at pinakamatatag na bahagi ng kaluluwa ng tao. Ang inyong presensya dito ay napakahalaga sa amin. Hinihintay namin kayo sa susunod na episode na may isa pang kwentong aantig sa inyong mga damdamin.